Good day mga ka-Fixit! No tachometer, no problem. Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Sa episode na ito, ibabahagi ko sa inyo ang kasagutan sa maraming katanungan ng iba pa po natin mga ka-Fixit na paano daw po ang gagawin kung walang tachometer ang sasakyan. Isang example, ang Suzuki Expresso, wala pong tachometer yan. Karamihan po ng nare-receive kong tanong na kung paano daw ang gagawin kung walang tachometer ang sasakyan ay nanggagaling po sa ating mga ka-Fixit na ang sasakyan ay Suzuki Expresso. Marami rin po mga lumang sasakyan at yung iba rin pong mga makabagong modelo ngayon ng sasakyan ay wala pong tachometer mga ka-Fixit. Okay? So para masagot yung tanong na yan, panoorin mo tong video na ito. Okay? So palagi ko sinasabi sa ating mga video na kapag ka nagpapaarangkada, nagpapalit ng cambio, downshift man yan or upshift, no? Meron po tayong sinusunod na RPM level kapag ka tayo po ay kumakambyo. Para po yan sa fuel efficiency or para po sa tamang timing ng ating sasakyan para maging maayos po at smooth yung ating transition ng papalit ng cambio. At hindi po tayo makaranas ng any abrupt feeling or yung kadyot feeling na sinasabi ko sa iba nating mga videos. Okay? So pag nagpaparangkada tayo mga ka-Fixit, tamang-tama lamang sa patag na kalsada yung 1000 RPM. Oh? So paano mo masasabing 1000 RPM kung wala ka nga namang tachometer? Okay? So gagawin natin yan ngayon. Brake pedal ako, disengage ko yung ating handbrake, alisin ko sa pagkaka-hazard yung ating sasakyan, clutch all the way down, first gear, 1000 RPM of gas, at ilalagay ko sa clutch biting point yung ating clutch upang makaarangkada yung ating sasakyan. Pag 2000 RPM na, clutch all the way down, second gear, clutch biting point 1 to 2 seconds, release the clutch all the way up, at tuloy-tuloy lamang ako magbibigay ng gas. Pag 2000 RPM na ulit, clutch all the way down, third gear. Ayan. So ganyan po ako magpaarangkada ng sasakyan at 1000 RPM. At kapag nagpapalit tayo ng cambio, about 2000 RPM, clutch all the way down, fourth gear. Ayan. So every 2000 RPM tayo nagpapalit ng cambio kung tayo po ay normal driving situation, normal driving pace sa mga patag na kalsada mga ka-Fixit. Yan po ay para sa fuel efficiency ng ating sasakyan. Mas matipid po ang ating sasakyan in that way kung tayo po ay mag-shift at a certain RPM at 2000 to 2500 RPM. Depende po sa klase ng sasakyan na ating minamaneho. Pero ito po, Mitsubishi Mirage 2014 model GLX, yan po ang parang eco mode ng sasakyan na ito, no? 2000 to 2500 RPM. Okay? So sa ibang sasakyan maaaring maging iba yan, no? Depende na lamang sa modelo at make ng iyong sasakyan. Okay? So paano mo masasabi, no? Ano nga ba yung pwede mo maging reference kung wala kang tachometer? So ang masasabi ko lang dyan mga ka-Fixit, pakiramdaman mo, pakinggan mo yung ugong ng makina ng iyong sasakyan. Ganon din yung vibration. So kung baguhan ka pa lamang nagmamaneho, medyo mahihirapan kang ma-determine yan. Pero pag as time goes by at patuloy kang nagsasanay sa iyong pagmamaneho, you would be able to tell kung kailan ka dapat mag-shift. Okay? So kapag ka nag-shift tayo mga ka-Fixit, wag naman yung masyadong gigil na gigil yung makina. Okay? So yung tamang lang, no? Tamang acceleration lamang. Ayan. Hindi ako tumingin sa tachometer ko that time, pero nakakambyo ko, kung mapapansin mo sa video, at 2000 RPM. Kasi po, sanay na akong magkambyo at that particular RPM level. So tansyado ko na sa pakiramdam ko sa aking sasakyan, sa tunog ng makina, sa ugong ng makina, sa vibration na na-generate from the engine and passing through the wheels at sa pedals ng aking sasakyan, I am able to judge na 2000 RPM level na yung na-generate ng aking makina. Bukod po sa pakiramdam natin sa ating makina, no, at sa tunog na naririnig natin mula sa ating makina, pwede mo pang maging basis yung speed na tinatakbo ng iyong sasakyan. Okay? So kung mapapansin mo mga ka-Fixit, ayan, kung mapapansin mo dito, every time nakakambyo tayo ng 2000 RPM, clutch all the way down, second gear, meron po yung katapat na speed sa ating speedometer. Okay? So kung wala ka mang tachometer, pwede mong maging basis yung speedometer para makakambyo ka sa tamang RPM level. Ayan, 2000 RPM mo, 30 kilometers per hour, kumambyo tayo to third gear. Okay? So may katapat po yan na certain speed bawat RPM level na generate natin sa ating engine. So ipa-flash ko yan dito sa screen para sa modelo ng sasakyan na
So maaari po itong magkakaiba, depende po sa modelo ng iyong sasakyan. Kasi magkakaiba po ang CC ng sasakyan, ang specs ng bawat makina sa bawat sasakyan. So maaaring magkaiba-iba po ang comparison level ng RPM level nito sa speed na ma-generate mo sa bawat RPM level. Depende po sa modelo ng iyong sasakyan. Okay? So para may idea ka, ito flash ko sa screen kung ano yung katapat na speed ng bawat RPM level na generate natin sa ating makina. Ayan, no, 2000 RPM. Kumambyo ako to second gear at 20 kilometers per hour. Ayan, 2000 RPM. Kumambyo ako to third gear at 30 kilometers per hour. Yung kanina 20 kilometers per hour, ngayon naman 30 kilometers per hour. So dadagdagan ko pa yung speed na yan. Magto 2000 RPM tayo. Ayan, clutch all the way down, fourth gear at 40 kilometers per hour. Okay? So ibig sabihin, every 2000 RPM na kumakambyo tayo, nai-increase natin yung speed ng ating sasakyan ng 10 kilometers per hour every gear na kinakambyo natin. Okay? So ibig sabihin, pag nag 2000 RPM na ulit at kumambyo ko ng 5th gear, nasa 50 kilometers per hour na tayo. Okay? Yun. So magiging iba yon kung tayo po ay kakambyo naman at 3000 RPM. Syempre mas mataas na speed yung ma-generate natin kung sa mas mataas na RPM level tayo kumakambyo. Kagaya na lamang nito, nasa second gear ako, 3000 RPM, clutch all the way down, third gear, nasa 40 kilometers per hour na po agad tayo. Okay? So depende po yan sa RPM level na generate natin sa ating makina, yung katumbas niyang speed sa speedometer. So yan yung isa mo pang pwedeng maging basis kung wala kang tachometer, mga ka-fixit. Okay? Ayan. So as time goes by, sa patuloy na pagmamaneho mo at pagsasani mo sa pagmamaneho, you would be able to tell, no? You would be able to feel and you will be able to hear yung certain RPM range na kung saan gusto mong kumambyo. Okay? Kasi magiging automatic reflex action yan and muscle memory ng iyong katawan as time goes by. At kagaya ng na palagi ko sinasabi, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Okay mga ka-fixit, so that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Meron rin po tayong Facebook Reels. Araw-araw po tayo nag-upload para po maipamahagi natin ang sapat at safe na kaalaman para po sa mga learner drivers natin dyan at sa mga matatagal nang nagdadrive na gusto pa pong i-expand ang kanilang kasanayan sa pagmamaneho. Okay mga ka-fixit, again, I'm Dennis of Fix It Dennis saying, fixing the way we drive.